planong pagbabalik ng My Chemical Romance sa Pilipinas sa sunod na taon ay marami ang nakaramdam ng excitement. Marinig mo pa lang kasi ang pangalan ng kanilang banda, tila ba bumabalik sa kalooban natin yung masasayang alaala ng ating kabataan. Panahong napakasimple lang ng buhay, walang gaanong pinoproblema at enjoy na enjoy lang sa pakikinig ng napakaastig nilang mga kanta tulad ng Welcome to the Black Parade, Helena, Famous Last Words, I Don't Love You, at napakarami pang iba. Pero ang tanong ng marami, magiging sulit pa ba ang ibabayad nila sa tickets kung papanoorin nila ang banda sa sunod na taon? Mayroon na tayong video ng My Chemical Romance, pero sa videong ito ay mas kikilalanin natin si Gerard Way, ang mukha at boses sa likod ng mga hindi makakalimutan nilang mga awitin. Alamin natin ang masalimuot na kwento ng kanyang kabataan, anong mga karanasan sa buhay ang nagtulak sa kanya para itabi ang hilig sa pagguhit at simulang lumikha ng musika, at bakit nga ba may temang kamatayan ang karamihan nilang mga kanta? Totoo bang isa siyang bakla? Ano nga ba naging buhay niya mula nag-break ang kanilang banda? At bakit nga ba sobrang espesyal sa kanya ni Chester Bennington? Ganun na rin ang banda nitong Linkin Park. Ilan lang yan sa mga katanungang ating sasagutin sa video ito. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta sa channel natin. Maraming salamat! Si Gerard Arthur Way ay pinanganak sa Summit, New Jersey noong April 9, 1977. Lumaki ito sa Belleville, New Jersey nang halos kasama lagi ang nakababatang kapatid na si Mikey Way. Ganun na rin ang kanilang lola na si Elena Lee Rush na siyang ang nagturo sa magkapatid mula pagkabata kung paano gumuhit, kumanta at mag-perform. Ayon nga kay Gerard mga idol ay nagmula nga sa kanyang lola ang lahat ng talentong meron siya, at ang paghanga niya naman sa bandang Bon Jovi na kapwa nga nila taga New Jersey ang humubog sa pagmamahal niya sa musika. Mas nakahiligan ni Gerard ang pagtugtog ng gitara, kaya ibinili siya ng kanyang lola ng gitara sa edad na 8 taong gulang. 4th grade naman ito noong nakuha niya ang role ng pagiging Peter Pan sa isang school musical production kung saan nga niya naranasan na mag-perform sa harap ng ibang tao. Pero yun nga lang, sa likod ng mga mapait na ngiti at lumalaking impluwensya sa kanya ng arts at musika ay ang katotohanang biktima si Gerard Way ng mapaglaro at mapanakit na mundong kanyang ginagalawan. Halos buong pagkabata na magkapatid ay nakakulong lang ang mga ito sa loob ng bahay dahil nasa lugar sila kung saan ay halos naging normal na ang gulo sa paligid. Bukod pa dyan ay ang itsura ni Gerard Way noong bata ito. Ayon mismo sa kanya ay isa siyang batang mataba, may masamang buhok at hindi magandang lalaki. Di ko lang alam mga idol, pero tingin ko sa panahong yon ay sobrang baba ng tiwala niya sa kanyang sarili na kahit nga umano sa pagpapapicture lang ay nahihirapan umano itong humarap sa camera nang dahil sa kanyang itsura. Kaya yung tanging oras na pwede siyang lumabas ng bahay tuwing pumupunta sa school ay yun din ang oras na magbibigay sa kanya ng napakapait na karanasan na magdudulot kalaunan ng mas malalim na problemang mental dahil malimit umano nitong maranasang tuksuhin, ibalibag sa locker room at suntukin sa mukha ng mga bully sa school. Kahit umano lumipat siya sa ibang paaralan ay nauulit at nauulit lang ang nangyayari, kaya naging masalimuot ang kanyang kabataan. Naging comfort zone na lang niya ang kanyang madilim na kwarto kasama ang kanyang lapis at papel na gamit niya para gumawa ng kanyang sariling mundo sa kanyang imahinasyon. Alam niyo ba mga idol na makatapos ng high school ang inakala niyang katapusan na din ng kanyang pagdurusa, pero nagkakamali siya dahil may isa pang pangyayari noong panahon na yon na magpapaalam sa kanyang hindi naiiba ang lupit ng buhay sa labas ng school at ng kanyang bahay. Bukod kasi sa kanyang kwarto ay natuklasan din ni Gerard ang kapayapaan ng kanyang kalooban noong isang araw na sinubukan niya magpunta sa isang tindahan ng comics. Kaya kahit mapanganib ang lumabas ay naging malimit ito sa naturang lugar, yung tipong ginawa niya na itong tambayan. Kaya naman dumating na rin yung araw na inalok na siya ng may-ari na magtrabaho doon, na masaya naman itong tinanggap. Isang pangyayari na nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Yung kahit sobrang toxic nang nangyayari sa kanya sa school, meron naman siyang bagay na inaasahang magpapasaya sa kanya tuwing natatapos ang araw ng
ng eskwela. Pero yun nga lang, ang lahat ng ito ay naging panandalian lamang dahil ang trabahong ito na inaasahan niyang sasagip sa kanya tila ba naging isa pang napakalaking pagkakamali. 15 taong gulang siya noong pasukin ng mga magnanakaw ang tindahang kanyang pinagtatrabahuhan. Naranasan itong padapain sa sahig nang may nakatutok na baril sa likuran ng kanyang ulo at yun umano ang panahong nawala ang kanyang pagiging inosente sa mundo. Ang maranasan ang sitwasyong nalagay sa kamay ng isang bandido kung siya ay papaslangin o hahayaang mabuhay. Sa karanasan na yun bumaon sa utak ni Gerard ang tema ng kamatayan na di umano matatakasan ang katotohanan na darating sa lahat ang oras ng kani-kanilang katapusan. Doon na rin siya mas nahumaling sa pagdodrawing ng mga vampira, mami at iba pang uri ng mga halimaw. At kasamaang palad ay doon na rin siya natutong sumandal sa alak at ipinagbabawal na gamot sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang nararanasang depresyon. Ipinagpatuloy naman ito ang pag-aaral at natapos siya ng high school sa Belleville High School noong taon ng 1995 at nagpa siyang pumasok sa School of Visual Arts sa New York City na bago na ang itsura ni Gerard Way noong panahon na yon na kung dati ay nabubuli ito dahil umano sa pangit nitong itsura nag-umpisa naman itong mapagkamalang babae noong nasa kolehiyo. Sinakyan niya naman ito at nagsimula siyang kumilos na parang babae na ayon sa kanya ay gumana naman. Natuto umano siyang mahalin ng mga tao sa kanyang paligid. So yan pala mga idol ang dahilan kaya ganun siya kumilos sa stage na madalas nga ay nako-question na ang kanyang tunay na kasarian. Sa isang interview ay inamin nito nag-struggle din talaga siya kung ano ba talaga ang kanyang kasarian. Sigurado namang siyang totoong lalaki ang puso niya pero sa kilos ay mas lamang umano talaga ang pagiging babae sa kanya na madalas nga nating nakikita sa kanyang kilos, performance at pananamit na iniyahan tulad naman ni Gerard ang kanyang sarili sa mga katulad ni na Freddie Mercury, David Bowie at Iggy Pop. So masasabi nating natigil na mga idol ang pambubuli sa kanya noong kanyang college days pero kasamaang palad ay hindi umano niya maramdamang kabilang siya sa kanyang kursong nakuha dahil hindi katulad ng kanyang mga kaklase ang kaya niya lang talaga umanong i-drawing ay mga comic books characters. Nagpatuloy naman ito at natapos ang Bachelor of Fine Arts noong 1999 pero sa halip na tahakin ang karera na may kinalaman sa kanyang pinag-aralan mas ninais muna nitong sumali-sali muna sa mga banda bilang gitarista. Naging bahagi ito ng mga bandang Reagan Jones at Nancy Drew kung saan niya nakilala si Ray Toro pero dahil nga hindi naman kagalingan sa gitara si Gerard nasipa nga ito sa banda kaya napagpasyahan itong bumalik na lang muna sa kanyang karera sa comics at nagawa nga nito makapasok bilang intern sa Cartoon Network. Gumawa ito ng cartoon na may pamagat na The Breakfast Monkey pero kasamaang palad na-reject nga ito ng naturang kumpanya kaya sobrang nasaktan siya noon lalo na at sa panahon nga bagsak na bagsak ang kanyang moral dahil sa kabiguan na yon nasaksihan pa ng dalawang mata ni Gerard ang isa na yata sa pinakamasamang pangyayari sa kasaysayan ng US, ang pag-atake ng mga terorista sa World Trade Center noong September 11, 2001. Itinuring niya ang kanyang nasaksihan na para umanong katapusan na ng mundo na dahil nga nadala siya ng mataas na emosyon na kanyang nararamdaman ng mga panahon na yon tuloy na ngang iniwanan ni Gerard ang kanyang nakaka-stress na trabaho. Muli nitong hinawakan ang kanyang lapis at papel pero sa pagkakataon na yon hindi para mag-drawing kundi para magsulat ng mga awitin na para sa kanya ay makakatulong umano o magbibigay ng pagbabago sa kanyang paligid. Una niyang nabuo ay ang kantang Skylines and Turnstiles. Saka siya naghanap ng mga kabanda na kalaunan nga ay makikilala bilang My Chemical Romance. Kasama niya dito ang dati niyang kabandang lead guitarist na si Ray Toro, rhythm guitarist na si Frank Iero, kaibigang drummer na si Matt Pilisher at kapatid na bassist na si Mikey Way na nasa video nga natin ito 3 years ago ang buong istorya ng kanilang banda. Pagpasensyahan nyo na lang mga idol ang pagsasalita doon dahil kung minapapangitan na sa voice over ko ngayon di lalo nang mas pangit noon. Pero syempre, mauunawaan nyo naman ang kwento at yun ang importante. So yun nga, naging sobrang sikat ng My Chemical Romance at siguradong lahat na nakakakilala sa kanila ay sasang-ayon na sila talaga ang isa sa naging pinakasikat at maaari ding ituring na pinakasikat na mukha ng emo era. Ayon pa nga sa Alternative Press Magazine, kapag nabanggit mo umano ang genre na emo, mukha umano ni Gerard Way ang unang papasok sa isip ng marami. Sang-ayon ka ba dun idol o sang-ayon ka?
hindi nakakuha ng atensyon. Ang debut album nilang I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love na na-release noong 2002. Pero nagsimula na silang umarangka sa kanilang follow-up album na 3 Cheers for Sweet Revenge na inirelease naman noong 2004. Naglalaman ito ng kanta na ginawa para sa alaala ng kanyang pumanaw na lola na si Elena, ang sobrang astig na Helena. Andito din ang I'm Not Okay at The Ghost of You. Mas tumindi pa ang kasikatan nila noong inilabas nila ang kanilang pangatlong album na The Black Parade na inirelease naman noong 2006. Kabilang na dito ang mga singles na Welcome to the Black Parade, Famous Last Words, I Don't Love You, at Teenagers. Kasama na nila dito ang kanilang drummer na si Bob Brier na umalis naman matapos ma-release ang pang-apat na album na Danger Days, na kahit nakakuha din ng success ay ito na nga ang nagsampal sa banda ng katotohanan umano na hindi na nila kayang gumawa pa ng album na kayang humigit sa The Black Parade. Nauwi na sa breakup ang My Chemical Romance noong matapos ang kanilang mga tours at mga projects na inanunsyo naman nila sa kanilang official website noong March 22, 2013. Nagpatuloy si Gerard Way bilang solo artist dahil nakapirma siya ng kontrata sa Warner Brothers Records kung saan niya na-release ang kanyang solo album na Hesitant Alien noong September 29, 2014. Nagkaroon ito ng katamtamang success kaya masasabi nating naging makulay pa rin ang kanyang karera, pero ikinalungkot naman ito ng sobra ang pagpanaw ng kanyang kaibigang si Chester Bennington. Sa mga hindi nakakaalam ay kasama nga ng Linkin Park sa kanilang Project Revolution Tour noong 2007 ang mga bandang My Chemical Romance at Mindless Self-Indulgence, kung saan nga ay bassist ng bandang ito si Lindsey Balato na nakamabutihang loob ni Gerard, at nakakagulat na nauwi ngayon sa kasalan mga idol na ginanap mismo sa huling araw ng naturang tour. Oo, ganun kabilis. Katunayan, isinagawa nga lang nila yon sa backstage, nakasama nga sa ilang tao na nandun bilang saksi ay si Chester. Kaya masasabi natin na special ito sa buhay ni Gerard, lalo na nga at masaya pa rin magkasama hanggang sa ngayon ang mag-asawa at nag-iisa nilang anak. Nasundan na lang yon mga idol ng paglalabas paminsan-minsan ni Gerard ng mga singles at mga collaborations na isinasabay niya sa tuluyan niyang pagbabalik sa mundo ng comics. Ang totoo mga idol, kahit sa kasagsagan ng kasikatan ng My Chemical Romance noong 2007 ay nag-umpisa na si Gerard na mag-release ng kanyang comics book series na The Umbrella Academy na nagkaroon nga ng television series adaptation sa Netflix na nagsimula noong January 24, 2019. The ordinary. I give you The Umbrella Academy. Maririnig sa naturang palabas ang cover songs ni Gerard na Hazy Shade of Winter ng Simon and Garfunkel na kasama si Ray Toro, at Happy Together naman ng The Turtles. Sinundan na yon ng pagsasamang muli ng My Chemical Romance noong October 31, 2019, pero naputol ang kanilang tours dahil nga sa paglaganap ng COVID. Natuloy pa ito noong May 16, 2022 at natapos noong March 26, 2023 sa Tokyo, Japan. Muli silang napanood noong maging headliner ang mga ito ng When We Were Young Festival na ginanap noong October 2024, pero nasundan yon ng nakakalungkot na pagpanaw ng dati nilang drummer na si Bob Brier na kahit umalis sa banda noong 2010 siya naman ang naging pinakamatagal at naging pinakahuling full-time na drummer ng My Chemical Romance. Sa kasalukuyan mga idol ay nagsasagawa ng Long Live The Black Parade Tour ang banda bilang celebration yan ng kanilang pangatlong album. Nagsimula ito noong July 11, 2025 at matatapos pa sa February 14, 2026. Pagkatapos nito ay magkakaroon naman sila ng Southeast Asian Tour na magsisimula sa April 18, 2026 sa Korea na hindi ko maintindihan kung bakit kasama sa listahan nila ng Southeast Asia.
pero bahala sila dyan. So pag natapos sila sa Korea ay lilipad sila papuntang Thailand sa April 22, tapos sa Pilipinas naman sa April 25. Dadaan din sila sa Singapore, Malaysia at magtatapos sa Indonesia sa May 2. Sa mga nagtatanong kung sulit pa ba ang gastos nila sa ticket sa kanilang konsyerto, depende yan sa'yo idol. Kung habol mo ay mapanood sila ng live dahil paborito mo talaga silang banda, yung tipong gusto mo lang ibalik ang saya ng kabataan mong kasama ang kanilang musika, sulit na sulit naman siguro mga idol. Yung makita mo pa lang ng personal ang childhood heroes mo, walang katumbas na halaga yun. Pero kung tipong inaasahan mo yung boses ni Gerard noong araw na mas astig pa kaysa sa kanilang studio version ng mga kanta, medyo madidismaya ka syempre. Oo, sobrang astig pa rin nila mag-perform, pero 48 years old na ngayon si Gerard, hindi na niya kinakanta sa tamang nota yung matataas na parte ng kanilang mga kanta. Pero Gerard Way pa rin yan mga idol. Yung makita o mapanood mo siyang kumanta ng live, siguradong isa na yung napakagandang karanasan na babaunin mo hanggang sa iyong pagtanda. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.